pag-take ng gatas ng bata dito sa Hong Kong. So, wag ganun. Ayan, wag mo talaga hugasan ng ganun-ganun mo yung nipot So, hello mga bebe! Welcome back sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay dating OFW ng Saudi Arabia, pero ngayon po ay andito sa Hong Kong as a domestic helper pa rin. So mga bebe, dito sa aking channel ay nag-share po ako ng mga tips and guide paano mag-apply dito sa Hong Kong, mga magagandang agency, mga magagandang gawin mga bebe no, para ma-hire kaagad tayo ng employer dito at paano tayo magtagal sa ating employer dito sa Hong Kong, and mga bebe, paano natin makuha yung loob ng mga employer at mga alaga natin. So, kung nagustuhan mo ang channel ko mga bebe, or this kind of channel, is free to subscribe and pakiclick na rin ang notification bell button at pindutin mo yung all para ma-update ka sa lahat ng mga video na i-upload ko dito sa aking channel. Ayan. At kung nagustuhan mo talaga ang video ito, is paki-like and share na rin para makita po ng ibang mga gustong malaman kung paano mag-alaga ng mga bata or newborn baby dito sa Hong Kong. So, let's start the real topic. Paano mag-alaga ng bata or newborn baby dito sa Hong Kong. So, disclaimer lang po, no, ang isi-share ko po ay base sa aking experience. Yes, mga be. So, hindi po ako i-share dito ng experience ng iba, kung hindi, my own experience talaga. So, dito mga bebe, no, ang sitwasyon ko dito sa bahay ng mga amo ko, bali 1 year na ako sobra dito, or 14 months, kumbaga. Okay, let's start. Watch and learn and look and listen. What? And ayan nga mga be, nung dumating ako dito, so ang isi-share ko rin sa inyo ha, is puro sa pag-aalaga ng baby lang. So, hindi ko po haluan sa mga trabaho ko dito sa sa bahay, like maghugas, sa kusina, sa CR, hindi po. Ang isi-share ko lang yung mga sitwasyon kapag pagdating na sa bata. Okay? And mga be, grabe, kanina pa ako nagsasabi na let's start. So again, let's start na talaga to. So ready na ba kayo? So unang-una, hindi po ako full-time na nag-aalaga ng baby or yung anak ng amo ko. So that is the true. Pero mga bebe, sa i-share ko sa inyo, no, i-compare nyo na lang, no, kasi ang nag-alaga ng bata dito is yung mga matatanda, both sides, sa side ni among lalaki at sa side ni among babae. So alternate sila mga bebe, no. Sa side ni among babae, Martes, Lunes, at saka Huwebes. Tapos sa side ni among lalaki is Wednesday and Friday. So, yung side sa babae, 3 araw, sa lalaki is 2 lang. Sabado at Linggo, yung amo ko walang trabaho, sila na yung nag-aalaga sa bata. So, hands-on sila mga be. So, kaya wala na akong chance na ako yung mag-aalaga ng bata kasi mas gusto nila na sila yung mag-alaga. So, kumbaga parang wala na akong silbi dito sa bahay nila. So, grabe, hindi naman ako nag-aalaga ng bata pero full-time ako sa trabaho sa loob ng bahay mga bebe, no. Nakakapagod din yun sa totoo lang. Pero ngayon, mag-focus tayo about sa pag-aalaga ng newborn or yung bata. So, mga be, dumating po ako dito sa bahay ng aking mga amo is April last year. So, yung baby po, nanganak si amo is February. So, okay. Dumating ako dito sa kanila is April, bali 2 months old na yung baby. And mga be, sa mga sinasabi ng amo ko, no, kasi nagtagal or matagal akong dumating, no, bali na-delay ako ng 1 month. So, sa loob daw ng mga be, sa loob ng 2 buwan na yun, mula nung nanganak yung amo ko, so nag-hire sila ng helper dito sa Hong Kong. So, kumbaga local. So, yun na nga nag-aalaga sa baby at saka nagluluto. Kasi nga, kapag bagong panganak yung mga babae dito, kagaya din sa atin yung may mga halamang gamot na iniinom. So, ang nagluluto yung helper na yun mga bebe. So, pinagsilbihan sila ni amo ng helper na yun ng 2 months. So, ayun, nung dumating na ako dito, so pagkadating ko dito, ang unang pinagawa sa akin or una naming ginawa, syempre, in-explain sa akin ni amo yung mga rules and regulation. Ang dami noon. So, hindi ko na ipakita sa inyo kasi nga mag-focus tayo ngayon sa pag-aalaga, paano alagaan ng mga bata dito sa Hong Kong. So, ayun nga mga be, tinuruan ako unang-una kung anong oras
padidiin yung bata. So, every 4 hours, padidiin yung bata. Pero sabi ni amo, dapat hindi na daw paabutin ng 4 hours. Halimbawa, 30 minutes, 3 oras kalahati, pwede na siyang painumin ng gatas. So, kasi gutom na daw ang bata bago mag 4 hours, baka iiyak. So, ganun siya. So, ang nangyari mga babe, kasi mahina tayo o hindi ako sanay sa pagbabantay ng oras kasi nga diba busy rin ako sa trabaho. So, sa time na yun mga bebe, hindi ko masyadong iniisip yung time or oras ng pagpadede sa bata kasi nga yung mga matatanda or yung matanda na nag-aalaga sa bata mga bebe, no? Kumbaga kalkulado na niya yung oras or alam na niya or kumbaga alert siya kung anong oras padidiin yung bata, kumbaga sinasabihan na lang ako. So yung first na ginawa ko talaga dito noon mga bebe is tinuruan ako paano linisin yung beberon. Kasi dumating ako dito, may ginamit na or mga gamit na mga beberon, so kailangan hugasan. So yung tinuruan ako. So grabe din, nakademo talaga yun si amo. So dinimuhan ako mga bebe, no? Unang-una siya yung naghugas, tapos yung pangalawang biberon ako na. So, ano yung tinuro sa akin? Ang tinuro sa akin, example ito, tawas to ha. Pero example ito po yung chupon ng bata, no? Ng biberon. So, example ito yung chupon, tapos dito yung nipple sa taas, kumbaga, iganon mo siya, hugasan mo na pa kulob. Tapos dito yung butas. Tapos may sponge sila or parang ganito lang siya kalaki, tapos pero nakabalot siya sa may parang foam, kumbaga SpongeBob. Pero iba yung SpongeBob ng panghugas sa plato, iba yung pang nipple siya. So, ang gagawin mga bebe ganun, lagyan ng liquid, sabon muna. Tapos, ayun. Pero muna, i-wash mo muna mga bebe, hugasan muna para matanggal yung gatas ha. Kung demo na lang ito. Ipakulo mo yung, ganito, ipakulo mo yung nipple. Ayan, syempre yung nipple na dito sa bata, tapos ganun-ganun mo siya. Ganito ang pagkahawak, no? Ba, nipple to. Kaya ganito ang pagkahawak. Huwag mong ganunin. So, hindi yan pwede sa kanila. So, mga bebe, importante alam nyo dito sa Hong Kong yung follow the instruction, no? Yan ang pinaka-importante para magkasundo kayo kaagad. Kahit na nakita mo ng mali yung tinuturo nila, no? Or against ka, so sundin mo pa rin sila kung ano yung mga sinabi sa'yo or instruction sa'yo. Ganyan lang kabilis, no? Para makuha natin or magkaanuhan tayo ng loob ng mga amo natin. So, ganun siya mga bebe. Tapos, patayo mo yan. Tapos, ang nipple, ganun-ganun mo lang. Huwag mo talaga hugasan ng ganun-ganun mo yung nipple ng bata. Ay, nako, malalagot ka talaga. Kaya mga beno, huwag kayong mag-alala kasi pagdating nyo dito or pagdating nyo sa mga bahay ng mga amo nyo, yung mga amo talaga dito, tinuturuan yung mga helper, no? Bihira lang yung mga hindi nagtuturo mga be, sa totoo lang. Base sa mga naririnig ko, sa mga research, sa mga kwentuhan ng mga magkakaibigan dito mga bebe, no? Kasi marami na rin ako nakilala dito. So, mag-follow talaga sa instruction para walang magiging problema. So, ganun siya mga be, sensitive yung nipple ng bibiro ng bata, mga be, no? Nipple ng bottle ng gatas nila. Kaya, dapat mag-ingat or follow the instruction. And next mga bebe, makati na yung mata ko, inaantok na ako, anong oras na ba? So, 11:40 na ng hating gabi dito sa Hong Kong. So, ayun nga mga be, next nun is, ayun, tinuruan. Pagkatapos ko naghugas, ay tinuruan ako paano magtimpla ng gatas. So, si amo muna yung nagtimpla, so tinuruan ako. So, sabi niya sa akin, unang-una ito gawin mo. Dapat laging nakauna yung tubig bago yung gata. So, nilagyan niya ng tubig, yung bottle ng gatas, and saka nilagyan ng gatas. So, yung kumbaga yung pagtimpla niya ng gatas, 1 scoop para sa 30 ml na tubig. So, 30 ml na tubig at 1 scoop yan mga bebe. Kumbaga, kung halimbawa, 240 kasi kadlasan nito or 210. Kapag 240, 8 scoop. Kapag 210 is 7 scoop. So, ganyan yung tinuro sa akin mga bebe. So, ayun nga, natapos na kami sa gatas. So, kinabukasan na kasi dumating ako dito ng gabi na. Kinabukasan na, tinuruan ako. Pagkagising ng bata, mga bebe, isasabihin sa'yo na magtimpla ka ng gatas. So, ayun. Pero sa time na yun, umagang yun, ay tinignan ako paano ako magtimpla ng gatas kasi gumising na yung baby. So, ayun,
timpla ko ng gatas, tubig, then yung kumbaga yung gatas, tapos ilagay doon sa may machine para ikutin, kumbaga para matunaw yung gatas sa loob, no? Para siyang basta machine siya na, kumbaga, siya na yung magmimix ng gatas para hindi po siya ganun. Tapos, sinabihan ako, halimbawa, gatas to mga be. Halimbawa, milk bottle. Tapos may gatas na sa loob. So, wag mong i-shake na pa ganyan. So, bawal yan kasi mapupuno daw ng hangin. Yung mga bubbles pala sa loob ng gatas, hangin daw yan. Kapag i-shake mo na ganyan, mapapasukan ng hangin ang gatas, tapos madede ng baby, ayun, sasakit yung tiyan niya or kabag. Kabag, tama ba? Kakabagin yung baby. Tapos, ayun nga, magsusuka, ganun. So, bawal i-shake na pa ganyan. I-shake mo siya na, may shaker naman sila, pero kapag halimbawa nasa labas kami, no? Nasa mall kami, timpla ng gatas, kapag i-shake yung gatas, hindi pa ganyan. Dapat pa ganun lang. So, ganyan. Ganyan mag-shake ng gatas ng bata dito sa Hong Kong. So, wag ganun. Ano yan? Joke. So, wag ganun mga bebe ha. Kung expert ka sa ganito, wag mo yan gawin sa gatas nila ng baby dito. Dapat ganun. So, hawakan mo na mabuti, ganun. I-shake na ganun. So, next is, natapos na ako sa gatas, pagtimpla. So, pinapasok na ako doon sa kwarto ng bata. So, sabi niya sa akin dito sa paglilinis ng pepe ng bata, pag-change diaper, sabi niya, ang imna mong i-prepare mga bebe, no? So, bago nila hawakan or bago tanggalin yung short ng baby at saka diaper, ang una mong gagawin is mag-prepare na ng gagamitin ng bata. So, syempre, ilapag mo dyan or prepare mo sa lamesa yung napkin. So, yung pampers or diaper, tawag nila dito sa bahay is napkin. Napkin, tapos isang cotton buds, tapos lagyan mo yun ng kaunting cream para sa puwet ng baby. And then, kanina, diaper, tapos cotton buds na may cream, and then mga bebe, wet tissue. Ang wet tissue dito sa amin mga bebe, hindi siya yung wet tissue na nasa plastic na or yung may alcohol na, hindi po. So, ginagamitan niya ng fresh tubig na maaligamgam, no? Maaligamgam na tubig, tapos ilunod mo doon yung tissue para sa puwet. Hindi siya tissue nga yung pangpunas ng puwet ng mga adult, hindi yun. Ibang klase siya, para talaga siya sa bata. Kumbaga yung, nakita nyo ba yung makeup remover? Para siyang ganyan, pero malapad siya. Para siyang tissue ng makeup remover, parang yung mga square, or yung bilog. Parang ganyan siya, pero ibang klase ng tissue rin yun, or yes, para yun sa puwet ng baby. So, mga be, yun, mag-prepare ka noon, tapos ilagay mo sa tubig, tapos ganunin mo para matanggal yung mga tubig, tapos gamitin yan pampunas sa ng bata, sa may puwet ng bata. And then, pagkatapos mong punasan, syempre basa yun. Kuha ka ng another one tissue, tapos ganun mo sa puwet ng bata. Yun na yun ang i-prepare mo. So, mga be, nag-ingat rin kayo, no? Kasi nga, yung private part ng baby, wag mo yan, ganito siya. Ganunin mo lang yan. Wag mong ganunin. Patay ka talagang bata ka, no? Baka mapauwi ka wala sa oras na hindi pa nakabayad ng utang. So, sensitive yung private part ng baby, kaya wag niyong galawin, no? Ganunin nyo lang ng tissue. Wag kuskusin. Kasi, yan, maghapdi, no? I-compare mo lang yung sa'yo, di ba? Or sa anak mo. So, yung sa experience mo, or kumbaga attentive ka rin, so gamitin yung utak. So, ganun lang siya mga be. Kapag na-prepare na yung lahat, yung diaper, yung tissue, yung wet tissue, yung cotton buds na may cream, saka na tatanggalin yung short ng baby, and then yung diaper, saka ayun, gagawin mo na kung ano yung sinabi ko kanina. So, yun yung tinuro sa akin mga be. So,
But ang senaryo na yan mga bebe ha, hindi ako yung nakahawak sa bata. So my full time nga yung matanda, no? Sila yung naghahawak, kumbaga ako mga bebe is assistant lang ako. So mga be, nung sa umpisa, hindi ko yun ginagawa. Kumbaga, nag-prepare lang ako, nilalagay ko lang dyan yung tissue, tapos inaalalayan ko lang yung matanda. Siya yung naglilinis, no? Ang sinabi ko nga kanina, di ba, ilagay nyo yung sarili nyo doon sa matanda kung ano yung ginagawa niya. Kasi, mga bebe, legit yan ha. Ginagawa yan nila. Kumbaga ako is assistant lang ako. Sinishare ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa nila. So, ayun, kapag nalinisan na siya mga bebe, no? Pagkatapos nun, is, linisan na yung mukha. So, linisan yung mukha. Ganun din yung ginamit, yung tissue, wet tissue, linisan na yung mukha, and then toothbrush. Toothbrush mga be. Ang ginagamit nila dito, nung maliit pa yung bata, wet tissue. Ibang klase ring wet tissue yun para sa, pwede siya sa pinupunasan yung loob ng bungangan ng bata and then gamit yung tissue. So, ganun siya mga be. So, dapat i-prepare mo na yun lahat ng gamit bago mag-i-start sa paglilinis sa pit ng bata at saka sa itsura. Dapat nakalatag na yan sa lamesa mga bebe. Kasi may lamesa yung bata, may sarili yan siyang, kumbaga, kabinet mga bebe. Tapos sa taas din dyan nagbibihis yung bata. So, hindi ko alam, hindi ko kasi mapakita yung picture dito no? Pero kapag napicturean ko mga bebe, no, ilagay ko na lang dito. So, and next mga bebe, no, pagkatapos na palitan yung diaper is, padede na. So, diba kanina, diba sabi ko, unang-una, nagtimpla ng gatas, tapos nilagay doon sa may mixer, and then, diba, pinapalamig na, bago linisin yung pet ng bata or palitan ng diaper. Tapos pagkatapos palitan ng diaper, ayun, padedein na. So yung pagpadede ng bata, mga hawakan mo yan siya. Alam niyo ba yung pinakamahirap na part? So okay lang yung papadede ng bata, yung pagpapaburp. Kasi nga 'di ba, 2 months, 3 months, wala pang ano yan, kumbaga buto. Malambot pa talaga yan sa malambot. Pero mga bebe, kapag yan pinapaburp mga bebe, no, papaupuin yan nila be. Hahawakan nila, tapos paupuin nila, tapos iganon-ganon nila. Yung sa likod, diba, ganito yung likod. Pag ganun, ipaburp mo yan mga bebe. Diba, ganito yung sa harapan ng bata. No. Bata to. Dito yung harapan, dito yung likod niya. So, iganon mo yan siya. Paupuin, tapos parang nakaslant na ganyan. Tapos yung likod niya, hindi ganyan yung pagbaburp. Hindi. Dapat patapsing siya ba? So, grabe ang hirap ng demong ito. Pag ganun siya mga bebe pataas. Alam nyo ba, natatakot ako nung sa umpisa. Nung ginagawa yun ng matanda or yung mama ng bata. Kasi, maririnig mo talaga yung tunog. Parang, pag-ganun siya mga bebe. No, sa likod ng bata. Maririnig mo talaga, kakabahan ka talaga mga bebe. Pero sa kanila normal lang yun. So, ayun nga, pagkatapos mga be, no, hindi yan nila titigilan kapag hindi nag-burp yung bata mga be. Kaya nga, mga be, is dapat, no, pakinggan nyo mabuti kung naintindihan nyo ay napakaganda. So, sana ay mabilis nyo lang na intindihan itong demong ito mga bebe. So, ayun na nga yung ginagawa ng isang kasambahay na assistant dito sa Hong Kong. So, mga bebe, no, hanggang sa pagpapadede o pagpaburp yung video ito, and then maglagay ulit ako ng next part, no. Kung gusto mong panoorin para tuloy-tuloy, i-cut natin itong video na ito kasi nga napakataas na niya. So, maybe tomorrow mag-upload ako ulit, no? Para sa part 2. So, tapos nitong part 1, part 2, part 3, part 4 para sunod-sunod. Sa part 2 mga bebe, no, pag-uusapan natin nung kumakain na yung bata, kumbaga 6 months na. So, yan yung pag-uusapan natin kasi malaki din yung pinagkaibahan ng 6 months mga bebe. So, ayun. Thank you sa panonood.